Isa ka rin ba sa mga umaasa at naniniwala kay Pi Network? O baka naman curious ka kung bakit biglang mainit ulit ang pangalan ni Pi dito sa mundo ng crypto? Well, ngayon, may isang malaking balita tayong pag-uusapan. Si Pi Network ay biglang nagpakitang gilas matapos tumaas ng 20% ang kanyang presyo ngayon at siya na po ay papalapit sa isang matinding resistance or psychological resistance na nakaabang po sa presyong $1. Pero hindi lang yan ang dahilan ng hype. May malalaking mga whale investors at pati mga institution ay nagsisimula na pong bumili ng milyong-milyong Pi coins. Gaano ba kalaki ang epekto nito? Posible na ba talagang maabot ni Picoin ang presyong $1? At ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang nangyari at bakit biglang umakyat ang presyo ni Pi Network. Sumabog po kasi itong si Picoin ng halos 20% at nagawa po niyang basagin ang presyong 0.65 na isang resistance level. Ibig sabihin nito ay nabasag na niya ang isang hadlang sa pagtaas ng kanyang presyo at malaki ang posibilidad na ito ay magpapatuloy pa. Bukod dito ay may 150% na pagtaas sa kanyang daily trading volume na umabot po ng $308 million. Ang ganito pong klase ng galaw ay isang senyales na maraming pumasok na pera o kapital dito kay Picoin. Kaya mas maraming buyers po ang pumasok sa market. Ibig sabihin ay hindi lang ito simpleng hype. May matinding galawan na rin sa likod ng presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mga whales. Ayan. Sino ba ang mga whales na ito na bumibili ng malalaking amount ng Picoin? Kaya yan yung araw na ito ay meron pong isang malaking balita ang lumabas sapagkat ito po ay tungkol sa isang malaking whale na bumili ng 20 million na Picoins at katumbas po yan ng halos $14 million. Galing po ito sa exchange na OKX at nilipat po agad papuntang private wallet. Kapag ang isang whale o malalaking investor ay bumibili ng malaking volume ng isang coin at inililipat po sa private wallets, ang ibig sabihin nito ay long-term hold ang kanilang plano. Posibleng naniniwala sila na mas mataas pa ang magiging presyo ni Picoin sa mga darating na araw. Bukod pa dyan, si Banza, isang kilalang payments platform, ay bumili na rin ng 10 million na Picoins kahapon. Isa po itong malaking senyales na pati ang mga institution ay nagsisimula ng pumasok dito kay Picoin. Ngayon is posible ba talaga ang $1? Ayan, posible ba talagang umabot sa presyong $1 itong si Picoin sa hinaharap? Maraming analyst ngayon ang nagsasabi na may posibilidad na abutin ni Pi ang $1 lalo na't mataas ang buying pressure mula sa mga whales at saka institutions. Ang $1 po ay isang psychological price threshold or price level. Kapag naabot po ni Pi ang presyo na ito, mas lalong tataas po ang confidence ng mga traders at saka investors. Posibleng mas dumami pa ang bibili lalo na kung may mga positive news na lalabas. Isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan ito ngayon ay ang usap-usapan na baka mailista itong si Picoin kay Binance. Kung totoo man ito, malaking bagay ito dahil mas marami po ang magkakaroon ng access sa pagbili ng Picoin.
Ngayon ay ano naman po ang epekto ng paglipat ng Picoin mula sa exchanges papunta sa mga private wallets. Yan, kapag maraming tokens ang tinatanggal mula sa mga centralized exchanges gaya ng OKX at nililipat po ito sa private wallets, nababawasan po ang circulating supply sa mga exchanges. Kapag konti po ang supply pero mataas ang demand, natural na tumataas ang presyo. At mukhang ito nga ang nangyayari ngayon kay Picoin. Kaya mas lalo po itong kinikilig ang mga holders at saka speculators. Ngayon is ano naman po ang papel ng Picor team sa mga nangyayaring ito? Ayon po sa ulat ay may paparating na announcement ang Picor team sa darating na May 14. Hindi pa tiyak kung ano ito pero malaki ang posibilidad na may kinalaman po ito sa mainnet launch. Yan, maliban sa mainnet launch ay ang Binance listing o iba pang mga partnership na pwede pong magbigay ng malaking boost sa project. Kapag naglabas po ng magandang balita ang Picor team, posibleng magkaroon po ulit ng malakas na rally si Picoin. Kaya marami ngayon ang abangers sa announcement na ito. Sunod po nating tanong dito ay ano naman po ang ibig sabihin ng pagtaas ng mga institutional rates dito kay Pi Network. Ang pagbili po ni Banza ng 10 million na tokens ay hindi simpleng pagbili lamang. Nagpakita rin po sila ng intensyon na gamitin itong si Picoin sa kanilang payment platform. Ibig sabihin ay maaari pong gamitin si Pi bilang pambayad o remittance option sa mga susunod na buwan. At dahil ito ay nadadagdagan ang real world use case ni Pi Network, isang bagay na matagal nang hinihintay ng community. Kapag nakita pong may tunay na gamit si Pi sa labas ng trading, sa labas lamang po ng trading, mas lalo itong magkakaroon ng value. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi. Para po sa atin dito sa Pilipinas, malaki po ang epekto ng mga ganitong balita. Una po sa lahat, marami sa atin ang nagmimina or nagmine ng Picoin simula pa noong taong 2019 gamit ang ating cellphone. Kaya para po sa mga karamihan ay libre itong nakuha pero may posibilidad na kumita ng malaki. Pangalawa, kung totoong malilista na itong si Pi sa malalaking exchanges gaya ni Binance, mas madali na po nating mali-liquidate o maku-convert ang ating mga Pi holdings papunta sa fiat or ibang crypto. Pangatlo, ito rin ay sinyalis na ang proyektong matagal nang hinihintay ay unti-unti na pong nagkakaroon ng solid na direksyon at pagkilala sa buong crypto industry. Bilang panguli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay exciting po ang mga nangyayari dito kay Picoin. Habang wala pang final na confirmation kay Binance sa kanilang para sa listing ni Pi at habang hindi pa tuluyang bukas ang mainnet ay dapat pa po tayo mag-ingat at huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Pero kung totoo ngang papunta na sa mass adoption si Pi at kung patuloy po ang whale at saka institutional interest, posibleng maging isa po ito sa mga pinakamalaking crypto stories ng taon. Kaya ngayon pa lamang ay bantayan na po natin ang galaw ni Picoin at ang mga announcement dito sa nalalapit na May 14. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.